Laalanganin kasi sigurado maintindihan natin, puyat po siya, Idos, eh. Ang pro tempore presiding officer po ng Mangaldan na Sangguniang Bayan, si Consi Aldrin Soriano po ng Mangaldan. Makibalita lang tayo dun sa insidente kagabi kasi sa kanya pinadala, Idol Mark, itong nasabi pong bomb threat. Pabati muna natin, Consi Aldrin, magandang umaga po. Morning po, Consi. Buena umaga sa iyo. Siyempre, action, Ay, si Idol Buds po, takat sa Idol Mark. sorry, Idol Badson, Idol Mark, sorry. Opo. Morning po. Good morning po, Consi. Anyway, we understand po, kayo po'y wala pang tulog po ngayon, but kuha lang po kami ng update. Dalhin nyo muna kami dun sa kung anong time po ninyo natanggap itong bomb threat. At ano bang nilalaman ng message, Consi, kung pwede pong malaman po namin? Yes, Idol Badson, actually, nasa meeting ako kagabi nung biglang may nabasa tayong mensahe doon sa ating Facebook page. Kung saan, una, tinanong niya, hindi pa siya sigurado kung sino yung pinagsenda niya ng message. At tinanong niya kung tayo nga ba ay yung mayor sa Mangaldan, no? Tapos, yung Facebook page ko kasi, Idol Buds, meron yung auto-reply. So, nag-reply yung page. Tapos, ang sumunod na na-reply doon sa page ay yung mensahe na nung bomb threat, no? Kung saan sinasabi niya na may bomba dito sa Mangaldan National High School. Tapos, sabi pa niya na marami ang maaaring maaksidente, no? Kaya nung una inisip ko na ito ay baka prank lang to, no? Pero matapos ng ilang minuto naisip natin na baka seryoso na to, ay ni-report natin agad dito sa ating hepe ng Mangaldan PNP at nagpadala din tayo ng mensahe kay Mangaldan Mayor Bonafede de Vera Parailo, Idol Buds. Okay. Anyway, sir, so after po niyan, ano po yung sumunod na nag-reply pa po ba kayo doon sa nag-message na may bomba nga po sa Manghay? Actually, hindi na ako nag-reply doon kasi nung una nga akala ko prank siya, no? Tapos nung medyo seryoso na, sabi ko matapos ng ilang minuto, ay forward ko na agad ito kay hepe ng Mangaldan PNP, Idol Buds. Okay po. Councilor, si Idol Mark po ito. Ito pong mga ganitong klase kasi ng mga mensahe po, laganap po ito, no? Kaliwat kanan po ito. Maganda itong ginawa ninyo kasi at least to really verify ito pong mga ganitong mensahe. Anyway, yung pong ginawa po ng PNP po, ano po ang sinasabi po nila ngayon? Imbisihan din po ba nila? May kakayahan po ba ang ating pong mga otoridad na sumili po dyan para tignan itong account na ito para po sa background checking ng katauhan nito? Tama ka dyan, Idol Mark. Actually, tinignan na nila yung profile nung nagpadala ng mensahe at sinilip na nila kung ano yung mga dapat tignan. Pero blanco kasi yung Facebook page nung nagpadala, no? Pero yung titignan nila ngayon kung paano pa mas matutunton exactly yung online footprint nung nagpadala nun. Tapos ayun, tingnan natin kasi, sabi ko, bakit ganito yung pati yung pag-message, no? English yung ginamit na wika doon sa mensahe, no? Kaya, isa siguro yung na factor na sisilipin ng mga police natin, Idol Mark. At anyway, mamaya if you don't mind, Consi Aldrin, hingin sana kami ng screenshot nitong para mai-post din natin, pero itatago na i-vlog na lang namin yung mukha o yung Facebook. So hindi ito number, no? Hindi ito number, Consi Aldrin, hindi siya number, tao, Facebook, messenger, ganon. Tama ka din, hindi siya number, no? Idol Buds. Pero yun yung babala sa akin ng police din na sabi nila, buti hindi mo pinost, no? Kasi baka mas mag-glorify daw kasi yung intention nung nagbigay o nagpadala ng threat pag nag-cause siya ng fear sa mga tao, no? Ng panic, oo.
So actually yun din yung dahilan kung bakit nung una ang administration ng paaralan ng Manghay, Idol Bats, ay nagsuspende ng klase. Ang sabi ng Mangaldan PNP, dapat hindi na nag-suspend kasi bakit tayo nag-give in sa gusto nung nag-submit ng bomb threat, no? Kaya ngayon, nung una, alam mo, nung una kinancel yung klase, pero ngayon, kaninang bandang alas 3, pasado alas 3, ay binawi ng administration, no, yung cancellation ng klase. Kaya ngayon may pasok na sila ngayon, no, sa mga after no gawin yung paneling, no, yung isa-isang pag check ng K9 unit sa buong paaralan ng Manghay. Idol Buds. Oo, napakalaki po. Isa sa pinag-usapan namin ni Idol Mark kanina, isa sa pinakamalaking school, kung hindi man ito mismo ang pinakamalaking compound dito sa buong Region 1 ng Manghay. At saka yung population, Oo, in terms of population. Population po. Hindi ba nahirapan po ang EOD? Kasi nakita ko doon sa post po, nandun kayo mismo Nagbantay kayo? Pinanood nyo sila? Yes. Oo. Nandun din ako, sumama na rin ako kasi marami silang tinatanong din sa atin, tapos gusto nila makita yung sa mismong mensahe. Kaya tayo, parang hindi na mahirapan yung investigasyon ng Mangaldan PNP, ay nagpunta na rin tayo doon mismo sa site, no, kung saan nagkaroon ng briefing at nakita natin mismo yung ginawang paneling, no, nung grupo ng Mangaldan na PNP, Idol Mark, Idol Bad. Pero dito, Council, yung sa hanay po ng PNP, at sa inyo pong lokalidad po ng mga opisyales, ano po ba ang clear mandate ngayon ng mayor po ng Mangaldan sa ganitong usapin po ng seguridad? Actually, na-send ko rin ito kay Mayor Boniface de Vera Parino kagabi, at ang unang sabi niya ay iulat natin agad ito sa Mangaldan PNP, no, sa pulis, dahil mayroon ng protocol kasi ang PNP ukol sa mga ganitong bagay. At mamaya sa flag raising ceremony natin ay makakasama natin ang alkalde at hingi pa tayo ng update, no, kaugnay ng mga ganitong pangyayari, dahil yun nga, napansin natin na noong nakaraang linggo ilang paaralan, no, sa Maynila, maging sa ilang probinsya ang nagkaroon ng ganitong mga bomb threat, at maging kahapon pala, no, talagang simultaneous nagkaroon ng mga ganitong messages sa iba't ibang probinsya at lungsod. Kaya doon natin makakapanayam din si Mayor Bon na mamaya kung ano pa yung mga pwede natin gawin para maiwasan pa yung mga ganitong uri ng pananakot mula sa mga hindi natin mga kakilalang individual na gustong magkaroon ng takot, no, dito sa ating bayan. Lalo na at nalalapit na kasi yung Pindang Festival natin, no, Idol Mark. Idol Bas, kaya medyo yun nga lang sabi nga natin kagabi sa PNP, sabi rin ng police, kung ito talagang intention niyang mag-create ng chaos, tiniming niya sana, no, noong division meet kung saan napakaraming tao ang nasa Manghay. Pero since medyo na-lead, sabi na medyo isang doubt na rin nila yun na bakit pagkatapos nung event tsaka nagkaroon ng ganitong mensahe. Kaya yun yung isang tinitingnan din nila, iniimbestigahan nila dito. Idol Mark, Idol Bad. Nakausap niya, sir. Yes, Councilor, isa na lang po. Yung pong mga sa PNP, ano po ba ang pinaka-advice po nila kung nakakatanggap po ng ganitong mga mensahe po sa mula sa Anonymous? Ano po yung for sure kayo po ay pinaliwanagan or binigyan po ng ano po, advice po, at pwede natin may share po sa ating po mga kababayan na maaaring makakatanggap din po ng mga ganitong mensahe po. Oo, tama ka dyan. Actually, yun yung isa sa mga ginawa natin agad, no? At sabi nga nung mga grupo naman, no, ng PNP na nagmula sa Explosive Ordnance Disposal and K9 Group, tama yung ginawa natin, no? At siguro pwede natin itong ibigay na paalala rin sa ating mga kababayan na nakikinig na kung nagkaroon man ng mga ganitong mensahe na natanggap natin, unang-una i-report natin agad ito sa kinauukulan, no? Dahil syempre alam nila kung paano yung protocol o yung magiging proseso sa pag-aanalisa ng mga ganitong mga mensahe. Pangalawa,
ay wag ipopost. Ito yung pinakamahalaga. Wag ipopost yung mensahe nung nagpadala ng bomb threat. Kasi pag ito ay ikinalat at nagkaroon ng kaba o nervyos o chaos, no, sa mga residente, naging matagumpay yung intensyon nung nagpadala ng mensahe. Pangatlo, sabi rin ng mga PNP ay suriing mabuti yung profile, no, nung nagpadala, halimbawa kung sa Facebook o sa social media ito. Unang makikita dyan, ang unang tanong sa akin ng PNP kagabi, kailan nagawa yung account, no? Kung itong account ay bago lamang, kakagawa lamang, ibig sabihin ay merong intensyon talaga na gamitin ang account na ito sa hindi tama or hindi magandang paraan. At siguro panghuli, yung advice sa atin ng PNP ay kalma lang. Wag magpapadala sa nararamdaman natin o sa takot, no? Kasi pag once na nagkaroon ng takot, nagkaroon ng kaba sa mga residenteng nakatanggap o nakabasa ng mensahin, ibig sabihin naging matagumpay yung intensyon nung threat na nagpadala ng bomb threat na yun. Kaya siguro yun yung mga maibabahagi natin naman doon sa ating mga tagapakinig na naging advice din sa atin ng ating hepe ng mga PNP na si Sir Roldan Cabatan. Idol Mark, Idol Bad? Yes, Consi Aldrin, si Idol Bads po ulit ito. Alam ko, maatin ka ng flag ceremony, pero bibilisan ko na lang din po. Nakausap niyo na po si Sir Castillo, di ba? Kumusta po ba ang ugnayan po ninyo sa principal po ng Manghay? Oo. Actually, hindi lang si principal yung kausap natin doon, maging si ang kanilang assistant principal, Sir Danilo Eden, no? Siya yung isa sa mga unang tinawagan natin kagabi para i-report yung ganitong insidente kasi syempre kailangan nilang malaman dahil ito ay, yun nga, ang Manghay, pinakamalaking paaralan sa buong Region 1 when it comes to land area tsaka population. At ngayon kasi babalik yung mga estudyante mula doon sa kawalan ng klase last week dahil doon sa pag-host ng paaralan doon sa division meet. Kaya inireport din natin ito sa paaralan administration, no. Ang sabi nila ay talagang nagpadala sila agad, no, ng mensahe doon sa mga guro kagabi. Nung nalaman nila yun, na kinansela yung klase. Pero nung nakita naman nila na cleared na yung paaralan mula sa bomb threat, nagkaroon na ng report ang PNP na ligtas ang paaralan, ay saka naman binawi yung kanselasyon ng klase ngayong araw. Muli, ulitin ko, binawi yung cancellation ng klase para ipakita na walang dapat ikatakot yung mga estudyante, yung mga magulang, yung mga residente dito sa Mangaldan dahil yun yung gusto naman talagang gawin nung nagpadala ng bomb threat, no? Idol Mark, Idol Bads, na magkaroon ng takot, magkaroon ng kaguluhan. Kaya sabi ng PNP, ligtas na to. Kaya pasado alas 3 yung madaling araw, inanunsyo ng administrasyon ng Manghay na may klase ngayong araw. Kaya yung mga estudyante, naku, mababasa mo yung mga comments nila sa Facebook. Napuyat sila, napapasok. Po. Anyway, Consi Aldrin, on a personal note, you can answer if hindi naman okay lang. Ano ba sa tingin po ninyo ang dahilan? Bakit kayo ang minessage sa ditong tao na nananakot, gusto manakot diyan sa Manghay? Alam mo, Idol Bads, yan yung unang tanong ko sa mga polis kagabi. Bakit sa akin pinadala yung ganitong uring mensahe, no? Well, yun yung isa sa mga tiningnang anggulo din ng PNP natin na baka ito ay may anggulo ng politika na gustong takutin ako, no? Dahil nga medyo masabi nila baka dahil malapit na yung filing of COC sa October, pero hindi naman nila binigyang importansya yung ganoong bagay dahil ang target, sabi nila, ay yung paaralan, no? Pero sabi ko, bakit sa akin ipinadala, no? So yun yung isa sa mga nakita lang naman nilang anggulo. Pero sabi nila nga, siguro naging madaling target yung aking Facebook page
Dahil kung isa-search mo lang sa Facebook yung bayan, halimbawa, isa sa mga unang lalabas ay yung Facebook page natin, Idol Bats, no? Kaya siguro yung unang mensahe nga sa atin nung nagpadala ng bomb threat, are you the mayor of this town? Ganyan. Ibig sabihin, hindi siya sigurado doon sa naging sa posisyon natin, ganyan. Tsaka nagpakilala na lamang siya na I'm a Japanese, ganyan. So talagang merong ibang laman yung mensahe niya na ipinattern naman niya doon sa mga naging mensahe doon sa mga bomb threat na natanggap ng ibang lungsod, ibang probinsya last week at maging kahapon na isa, Idol Bats. Naalala ko kasi Japanese din nagpakilala email. eh. Email yan eh, email lang. Oo, yung email po Japanese din po, Consi Aldrin nagpakilala na nakatakdang imbestigan actually ng mga mambabatas natin sa national, ano? Itong sabi pong Correct. Japanese. Anyway, Consi Aldrin, ingat po kayo. Salamat po sa Thank you for taking our call. So early na, puyat pa po kayo. Wala pang tulog si Consi Aldrin. Salamat po. Baka may mensahe kayo sa mga kababayan po natin. Maraming salamat din sa inyo, Idol Mark, Idol Bats, at sa pagkakataon na to. Sa aking mga kabaluyan, mga Aldenyo, wag po tayong papadala sa mga ganitong uri ng pananakot dahil nandito at nakaantabay ang ating otoridad. Siyempre, ang ating mga opisyal ng bayan sa pangunguna ni Mayor Bonafide Vera Parayno at ng mga Aldan PNP sa pangunguna naman ni Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan na para tiyakin yung peace and order sa ating bayan. At ayun, nandito rin tayo nakaantabay kung ano man yung pwede maging polisiya na gawin natin sa Sangguniang Bayan. Kaya muli, maraming salamat sa mga nakikinig at syempre kaya Idol Mark at Idol Bats sa pagkakataon na ito. Balbalag salamat. Magandang umaga po. God Thank bless you po, po, Consi Aldrin. Mga idol, si Councilor Alden Soriano, ang pro tempore presiding officer po ng mga Aldan, Sangguniang Bayan. Ang